Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-unsa, pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto, walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag, naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan de la Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Magandang umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882, April 6, 2026, Lunes. Good morning, pare. Good morning. Good morning sa iyo, Joel Laksamana, si paring Jonathan de la Cruz. Maya-maya, nandyan na. Ako po si Conrad Banal. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw, Channel 23. Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus, GMA, Afford the Box. Good morning. Good morning. Happy Easter sa Happy inyong Easter lahat. sa inyong lahat. Ayokong batiin ng happy Batiin mo, birthday. pare. Yung aking kumpare, si Ed Ledesma. Uy, Si Ed Ledesma. Alam mo yung Ledesma Audiology ba? Yung tagagawa ng hearing aid. okay. Ayan, siya yan. Sila yun. Siya yan, si paring Ed. Ako naman may Ledesma. babatiin lang ako pare kasi nung Holy Week, over the Oh. weekend, andun ako sa San Jose, Tarlac. Ba? Ayan, pare, gusto kong batiin. Bumiyahe ka pa, lakas ng loob Bumiyahe, mo, pare, pero kukunti ang tao sa biyahe. Maraming nga nag-cancel na raw Oo. ng kanilang biyahe. Siyempre, kung ikaw medyo... kung a family of 5 kanina, may kausap ako. Family of 5, ang estimate niya, payat yung 80,000. Sobrang laki naman nun Manila, Baguio lang yun. Manila, Baguio. Oo. Oo, kasi ilang kayo kakain, pamasahe pa lang, pare. Sa bagay. Kung sa bagay, Gasolina pa lang. Gasolina pa lang. 10,000 papunta, 10,000 pabalik, 20,000 Kung na. nag-Airbnb pa sila. Hotel, pagkain, maraming umayaw na. Pero babatiin ko lang to pare. Nakilala ko to sa San Jose, Tarlac pare. Ang Okay. kanilang si Ma'am Jen Ortico, designer to, tsaka zero waste advocate dyan sa San Jose, Tarlac. Zero waste. Advocate dyan sa silang gumagawa. niyan Malaki-laking trabaho. Maganda sa San hinaharap Jose, niyan. Tarlac. Very environmental. Kasi Mamaya pag-usapan po natin yan. Saka huling-huli, yung pamilya Revalos, nag-selfie kami. Revalos. Pamilya Revalos, kamusta kayo dyan? Ba- ma- Mula sa Karambola.
Nagmotor ka ba hanggang Tarlac? Hindi. So, nagkotse. may pamilya, ganyan. Yung parang sinabi Pamilya mong mo. ambag-ambaga na lang kami. Kung Tarlac, siguro mga pag 6,000 ba papunta? Dati, 2 weeks ago kasi, Baguio, 6,000 papunta. I-compute mo pa yung toll May road. toll pa Mula nga kasi yun. nag-skyway kami sa Oo. may NLEX at ECTEX. Pare. Mahal talaga. Ito, maganda. Nagsalita po LTFRB. Ha? LTFRB. Brace for influx of travelers coming back Mga from pabalik. Holy Week Mga break. pabalik, oo. Sabi po ni Bigor, LTFRB Chairman Bigor. Yun daw po mga LTFRB, inspeksyonin nyo mabuti ang alin? Ang mga terminal. Okay. Hindi pala yung mga bus ang ini-inspeksyon. Terminal. Ganun ba yun? Terminal. Baka LTO, Lucia, ano yun? Aha. Coordinate with LTFRB raw po para roadworthy ang mga PUBs. Wow! Galing ah! Ganun ba ma-check kung roadworthy, pare? Inspeksyonin yung mga terminal. Dapat ini-inspection yun sa registration pa lang. Pag Yung sasakyan. Oo. Parang ako, tayo, pag nag-register. Hindi mo malalaman sa tingin ang roadworthiness O kaya sa sasakyan. makikipagpatentero kayo sa sa highway. Aha. We will be there to check if they are doing their jobs. Yan. Nanakot na naman. Meron na ba nahuli na hindi? Wala. Okay. Sukos order. Okay. Yan May utos si Bigor Oo. Galingan nyo raw ang pag-inspeksyon. Biglang may report naman yung Department of Health. Mahigit 1,000 raw po ang mga road crash injuries na na-report sa mga government hospitals. Government hospitals pa lang yan. Mahigit 1,000. Oo. 150% increase. Oo. Okay? Yan po ang report naman ng Department of Health. Paano yung mga hindi pa-government hospitals? Baka mas marami-rami pa. Aha. Anong mga aksidente yan? Maraming klase, iba-iba. Motor, kotse, SUV, bus, sari-sari. Pare, may mga namatay nga. Elf truck, nag-flip dyan sa Cotabato. Sa highway. Ilocos Sur, matpatay. Mga ganun. Dami, may mga patay Fort Everest, ang nakadali. So, iba. Fort Everest. Okay. Ang Pero ano lang may napansin yung lang road safety natin, para okay, hindi may talaga napansin siya. lang ako itong nakaraan galing ako sa probinsya. Kasi yung mga highway, gaya na sa Tarlac, bro, at Nueva Ecija, malalaki na yung highway Okay. Pero yung tricycle, Nasa gitna. nasa gitna pa rin. Yung bang, at saka, paano ba ang technique doon, bro? Well, Bawal sila sa highway. pero pag nasa gitna, konting kadyot ng busina, sir, baka naman pwede. Hindi talaga tatabi. Hindi tumatabi. So tatabi ka either sa kaliwa, which is the legal way to do it. Pag sa kanan, nakakatakot kasi baka may biglang kumanan siya or baka may nakaharang doon poste. biglang, So that's dangerous. But I've noticed that. Ewan kung napansin mo yun. Oo. Sa gitna sila. Pare, May nagkikwento sa akin, yung operations, yung NLEX. Alam mo yung bagong inaugurate ng presidente, kasama si Vince Dizon, Yeah, yung oo. Tarlac, Nueva Ecija. Nueva Ecija, yung bago yun. Ano pala yan? JICA Finance. At hindi siya toll road. So free. Bukas Ang mga gumagamit daw, tricycle. Yung mga traktora. Ano yung tawag sa traktora na makeshift? May tawag sila ron. Ano yung kuliglig? Hindi. Ayun, kuliglig. Hindi yung pambukid kasi yun, bro. Oo, pero doon dumadaan. Oo. Tapos tricycle. Tricycle. Na- Tsaka ang motor sa probinsya, hindi sila kailangan naka-helmet. Ang sagot doon, yung NLEX, Okay. pinamamahala sa kanila yung yung enforcement Kanino? Sa LGU? sa NLEX. NLEX ang mag-enforcement. Ang enforcement, Kahit na hindi sila sumisigil ng toll. wala silang toll. Binigay, kumbaga, Para nakakatakot yun. tinukahan sila. Para nakakatakot yun. That's not the way to ensure safety sa road system.
na itotoka mo lang sa Totoo iba. sa iba. Yan. Parang ganyan na ganyan na nangyayari. Idea ata ni Chubibo. Is that the correct way to manage? Baka sabi niya public-private sector partnership yan. Whatever! Totoo ka mo lang, bahala. Hindi. Bahala Hindi ka na. ganun po. Ang pagplano ng road safety. Ang pinag-uusapan natin rito, yung road safety. Okay. Dapat mabibilis yung mga kalsada dyan kasi virtually dapat expressway yan. Expressway, highway eh. Oo, Nakikita highway ko eh. Kung ganon, ewan ko. Ewan ko. So yung 1,000 aksidente na yun, mahigit. Sa government hospitals pa lang yun, pare. So anong road safety pinag-uusapan dito? Okay. Alam mo, panahon na talaga yung sinasabi ni Kong Jonat, yung ano yun, Transportation Road Safety Board. Na Transportation. talaga independent of Hindi the lang. government agencies. Kapag ganito pagkakataon po, na maraming bumabiyahe, dyan natin makikita yung kakulangan ng ating mga nakaset up na sistema. Ang mukha niya road safety, yung mga barriers sa bangin. Di ba? Road signs. Ganon. Yung mga lubak. Okay. Ito. Passenger vessel. 170 passengers. Diyan daw sa Occidental Mindoro, merong sumampa. Wow. Aray. Sumampa aground. Galing po sa dagat Saan yan? sa Occidental Mindoro. Okay. MV Our Lady of Fatima. 03. Sabi po, yan po ang report ng Philippine Coast Guard. Ano to? Ano yan? Ganun na lamang ba ang ating transportation? Public transportation to, pare. Daming pasahero, ha? Okay? So, nailipat daw po sa ibang bangka naman, sa ibang sasakyan. At wala naman daw masamang panahon. Maayos naman daw, calm, moderate ang weather and sea condition. Tapos yung vessel naman ay nasa authorized capacity, hindi siya overloaded. Okay? Wala silang cargo. Tama din yung liters. So ano nagkamali doon? Ha? Saan nagkamali? Walang findings. Wala Yun pa. ang sinasabi ko sa inyo. Driver error o Oo. makina Ngayon, kung walang findings yan, paano tayo mag-a-adjust? Comprehensive investigation daw po ang gagawin ng PCG. Sige nga, tingnan natin. Yung comprehensive investigation nyo kung may mangyayari. kalalabasan yan. Partida yan, pare. Full alert pa. Ang lahat ng government agencies or offices supervising public transport, on full alert po sila. Dahil nga maraming bumabiyahin tao. Okay? Partida yon. Pero meron pa din mga nangyayari. 1,000 daw po ang aksidente. May mga namatay. Mahigit 1,000. Ang reported pa lang sa government hospitals. Paano yung hindi na nag-report? Di ba? Paano yung hindi na... Yung mga private hospitals? Maraming nalunod. Maraming nalunod po mula no March 28, 26 ang mga nalunod sa bakasyon. Parang nangyayari dito sa atin yan. Nasobrahan sa shot. Ganun ba yan? Alam mo, may nakita ko sa YouTube. Karamihan nga daw ng 1,000 na yun, nakainom. Diba, nasa na yung tama pulis? yun yung sinasabi ko. Nasa yun na yung pulis para... Di ba? Para strictly enforce yung hindi pwedeng nakakainom. May kapag nakita ko nagmamaneho. YouTube, bro. Nakalimutan ko sa ang probinsya, hanapin ko eh. Abay, nagiinuman, nagkainitan. Okay. Magkatabi lang sila nung, di ba, cottage yan. Di away. Mukhang Sa YouTube? Oo, angkan. Ang masaklap, yung beach, hindi ito yung... Angkan. buhangin.
Mga batong malalaki parang sa Montalban. Meron silang weapon. Batuhan sila. Anak Sabi ko, na. ano ba yan? Cool, Simula cool sa lang po. inuman. Oo. Gusto. Ang dami raw passengers in Oo. seaports. Yan po ang recorded daw ngayon. Record. Kahit na mahirap Talaga, kahit na. na mahirap ang buhay. Ano? Oo, Na-schedule na kasi yan eh. O, di ba? Ayun. 2.9 million daw po ang travelers returning after Holy Week. 2.9 million ang estimate ng Coast Guard. Wow. Dami niyan. Sana wala pong anything, no untoward Oo. incident. Pero bumaba na yan, 2.9. It could have been more. Parang ganun. Bumaba na yan compared to previous years. Okay. Basta importante makauwi ng maayos. Yun na lang ang ating pagdasal. Di ba? Aha. So, sea mahaba travel pa pa ang rin daw buhay. po ang popular, 3 million eh. Ngayon, ang outbound natin, pare, after on palabas ng bansa. Philippine ports on Easter Sunday. Okay? Bawat port daw nasa 100,000 ang bumabiyahe. Grabe. Napaka-busy ng mga port Busy natin. talaga ports ang Ano, ano eh. dapat yan ang ano eh. Bigyan tuunan ng pansin eh. Na, Yung kasi we're tsaka yung safety archipelago nung eh. ano. Oo eh. Safety. Ay, buti nga, wala namatay doon sa nangyari sa Occidental Mindoro. Pero kung ano yung circumstances, bakit pumampang, di ba? Ano, may tawag sila dyan eh. May technical term sila sa Tagalog eh. Yung aground, yung nag-aground yung galing sa tubig eh, napunta sa lupa. Oo. Hindi natansya ng piloto na mababaw pala or what do you call this, low tide or something. Aha. Ngayon po, eto, ang dami raw basura na iniwan. Sabi ng isang organization, ang tawag po sa organization na to, yung Eco Waste Coalition. Grabe ang littering. Yan yung Marami raw pong sites. Okay? Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo yan. Yung procession po sa Quiapo. Yung Nazareno, Jesus Nazareno. Sa Our Lady of Lord Grotto. Saan ba to? Our Lady of Grotto. Grabe raw po ang mga basura. Makikita nyo, wala nang pakundangan. Tapon lang ng tapon. Plastic, bote ng tubig. parang walang pakialam na, no? I mean, pwede mong Sama dalhin naman yung nun, basura mo, oo. sarili mo, may lagyan ka kung wala kayong makitang tapunan. Diyan daw po sa Antipolo, ang estimate 6 million na devotees. Naglalakad dyan pare, parang pilgrimage and hiking. Dumadaan ng Cainta, Taytay, di ba? Pasig. Okay. Grabe daw po ang walang tigil yung mga workers ng mga LGUs para magwalis, magaligpit. Maski doon sa cathedral area mismo po, plastic bottle, supot, nakatambak lamang sa kalsada. Yung mga styrofoam glass, mga paper plates, balot ng supot, yung packaging na mga kinakain nila, mga chips, mga whatever, di ba? Okay. Wala. Bakit ganun, pare? Wala tayong... Cultural awareness na sana yan eh, na di ba, na dapat sana mga Pilipino, although I would say maraming bansa ginagawa rin, pero lalo na tayo. Merong mga Oo eh. cited na magaganda, maayos. Meron po sinasabi, sa Bataan, okay, sa Batangas, Tagaytay, San Bartolome Parish, Malines, okay.
Pero bakit doon sa Antipolo, ganun nangyari? Ano yun? Ibang klaseng mga taga-tao o they don't care or what? Kasi baka yung nagsimba sa Malabon, halimbawa, taga ron. And therefore, hindi sila magtatapon ng basura sa kalsada o sa tabi or what, di ba? Taga ron sila eh. Eh yung mga pumunta ng Antipolo kasi, mga dayo, Dayo. So wala pakialam. Merong tabo lang. yan. Bakit gano'n ang attitude? Hindi ko maintindihan yun pa. Pare may add another thing. Alam mo, Ah. ito matagal ko na rin advocacy. Yung mahilig tayo yung mga sachet economy yung Pilipinas eh. Yung maliliit na, ito ano na yan eh. Yan yung tinatapon na lang sa kalye. Tinatapon na lang sa kalye. Also kasi mga single use, low cost, plastic Biskwit. sachets, biscuit, inumin, yung mga, ang dami niyan. Ang daling itapon. Tetra That's Pak so- na juice. Now, one could also say poor collection, but again, di ako naniniwala ron eh. Kasi meron namang mga tapunan, ang tao, gasino ba namang doon mo itapon, di ba? Aha. Pag napupuno, edi itabi mo na muna. Di ba pare pag sa, what do you call this, sa fast food, Aha. ako, I make it a point, pare, kahit na, kasi nasanay ako nung tumira ako sa ibang bansa. Pagkatapos kumain, gasino ba namang ilang segundo lang, damputin mo yung, lagay mo sa tray yung kinainan nyo, tapos dalhin nyo dun sa Basurahan. dispenser, sa basurahan. Disposal. Oo. Now, there was may isa akong kaibigan, si Mike Navarrete, dati nasa Canada na ngayon. Pero dati nagtrabaho siya sa Pizza Hut at saka yung mga fast food dito. Kultura daw kasi ng Pinoy. Nasa labas ako. Pag nasa bahay ako naglilinis para dito naman gusto ko ako yung pagsilbihan. Kumain ako sa fast food establishment nyo, ilinisin yung kinainan ko, which is wrong. Pero yun daw ganun kasi. Self-serve nga dyan eh. Natutunan daw niya yun, nagtrabaho siya sa fast food chain. Ako nang liligpit. Oo. Pag kumain ako, Diba? sa mga ganyan na wala namang waiter, Hindi, tsaka sa mga kantin. yung mga restaurant na sit down, Oo. waiter ang magliligpit noon. Pero doon sa mga ganun na establishments, wala namang waiter eh. And So walang tagaligpit yun. Ikaw dapat And I magligpit. think sa education, kasama yan kasi sa mga eskwelahan, sa mga kantin, tinuturuan ng mga bata na damputin yung kinainan nyo, dalhin dun sa sa lugar na kung saan iniiwan yung mga pinggan. At pinaghihiwalay pa. Dito lang kutsara, tenidor, dito ang plato, dito ang baso, yung gano'n. Alam mo yung malalaking garbage bag daw? Oo. Diyan sa Mount Banahaw, mahigit 40 ganon ang nakuhang trash. Kita mo yun, dami nun, no? Wala kasi nag-i-enforce. That too. Isang bagay po yun, halimbawa sa shrine sa Antipolo, kung may mga bantay dyan, di ba? Pag may nagtapos sisitahin. Isitahin. Excuse me, di ba? Yung bang... Oo. Tapos lagyan nyo ng Tapos mga maraming, signage, maraming garbage bins. Tapos, paalalahanan, wag kayo mga notice, mga gano'n. Kailangan po Oo. i-direct ang mga tao. Ang tawag dyan, social engineering. Hindi pwedeng, okay, bahala na kayo. There should be, kailangan may mangyari dito, may gawin tayo. Di ba- Forever na lang na ganyan ba ugali di ba nga natin? kahit sa mga bundok, mga parks and all that, mayroong mga lugar na sinasara muna nila dahil sobra sa kalat. Nangyayari sa atin yan, sa mga bundok natin at sinasara nila. Aha. Etong That's a Banahaw problem, po to, pare. ilang taon niyang off limits. Dahil naabuso na eh. Naabuso na. Oo. Ayan, ganon. Yun na ibig sabihin. Oo. Sabi po ng recently, may mga nagpunta dyan at nababoy pa yung mga ibang kasi parang nagiging destination yan pag Holy Week. Banahaw. Yan ba yung pulang lupa kung tawagin? I'm not sure. Spiritual sanctuary yan eh. Mysticism, sense of peace. May spiritual sanctuary pala eh. Ah. Pangalagaan natin. Diyan po yan sa bandang Quezon. Lukban, Tayaba, Sariaya, Candelaria, Dolores, Quezon. Okay. Tapos parts of Rizal. Yan Banahaw. Kaya marami nagpupunta dyan during Holy Week. At marami rin nagtatapon ng basura.
Marami rin hindi nila tinatapon dyan, pero 40 bags. Yung malalaking bags, pare. Dapat siya zero. Kailan kaya natin matututunan niya, pare Joel? Siguro tuwing Holy Week, kailangan magkaroon tayo ng campaign, awareness, tukol dyan sa tapon. Kung nagyayari yan sa Antipolo, dyan sa Banahaw, hindi ako magtataka mangyari yan sa dagat. Like Boracay, like El Nido, like Mindoro. Yun po, mahirap nang linisin nyo kapag nandun na sa ilalim ng tubig. Di ba? Ano kaya, ang DNR ba kaya merong pwedeng The gawin? DNR technically meron silang local office sa LGU. At then Okay. they drive yung zero waste strategies nilang ganyan. Ano, Some are better at Are it you than aware others. na meron Napansin- sila? Some are better at it than others, bro. Napansin ko. LGUs. Ngayon yung kinikwento mo na ano yan, yung pulang lupa o yung Yung sa sanctuary. Banahaw. I don't know, ba't ganun, pare? Alam na ng LGU na yung lugar na yun, puntahan ng tao at certain At times. saka yung namamahala ng Mount Banahaw. Apparently, DNR yun. O baka much too big for us. Baka yung mga ganong klase. problema. Kasi meron tayong ganong klaseng ano. sa Natalo gobyerno na tayo ng Natalo plastic. Natalo na tayo. Ngayon po, matindi ang heat index today. Uy, grabe, pare. Sinasabi ng Pag-asa, mag-ingat kayo. Hanggang ngayon, init pa rin. Wag Ang indices lalabas, maaaring hindi may mga kailangan. lugar lagpas ng 40. Okay? Northern Samar, halimbawa, Iloilo. Danger level po yan. Extreme caution pag more than 40. Dito sa Manila, mga 37, 38. Ang heat indices. Pero sabi sa akin, kulang pa yan kasi hindi kasama dyan yung talbog sa asfalto, talbog sa simento. Sa heat indices? Oo. Oo. Hindi pa kasama Ang mga yun, dumodoble. matataas, Dagupan, halimbawa 40 yan. Tama yan. Tugigaraw, Cagayan, Apari, Cagayan, 40. Okay? Tsaka yung mga tagilid, San Ildefonso, Bulacan, 39. Mga ganun eh. Kasiguran, Quezon, 39 degrees. Ang heat index. Okay? 40, mga San Jose, Occidental Mindoro, Sangli Point, Cavite. Ay, Diyos ko po, ingat tayo. Pag nag-40 kasi, yan. Mahaba-habang exposure mo sa init. Oo. Bahari ka himatayin, mahilo, okay, dehydration. Ang matindi yung heat stroke. Pag inaabot ka ng heat stroke, kaya Yun daw eh, kahit anong head rate mo, pag na-heat stroke ka na, dapat nga hindi ka mag-hydrate. Oo, Masyashock yung system masyashock mo. yung system. I-hospital ka agad doon. hospital na, doon ang ano, ang Oo, tira. doon na ang bakbakan nyo. Kung mabubuhay ka pa. Hindi yung pilit na pinaiinom mo pala. Hindi. Wala. Kung mabubuhay ka pa doon, yun ang bakbakan sa ospital noon. 8:31 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Joel Laksamana. Ako si Conrad Baral. Good morning, pare. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Ah. Easter, Happy Easter. As usual to. Bukas, tataas na naman ang presyo ng fuel. Oh my God. Ang ang sinasabi po ng mga reports na 17 to 19 pesos per liter ang diesel. Ang gasolina, 3 pesos to 5 pesos per liter. Okay? Puro po yung mga gasoline companies, ayaw na nila magsalita. Sources said na ngayon. Bakit ganoon? Kung talaga bang tama yung ginagawa nyo, bakit sources said? Ayaw nyo lumantad? Bakit? Baka masita ni Marcoleta? Ganun ba? Hindi ko maintindihan. Low profile. Ano yung low profile? Walang profile na talaga. High profile yung business nyo. Nagkakanda hirap-hirap kami.
So hindi patas 'yun, hindi fair. 'Di ba? Involved kami diyan sa business nyo, tinatamaan kami, baka mamatay pa kami. Hindi kami makakain. So many things, marami. Ngayon po pinag-iisipan na ng maraming opisina, trabaho. Yung mga pwedeng mag-work from home, mag-work from home na lang. Yung mga paaralan. Okay? Face to face, hindi na face to face. Buti summer na ngayon. Paano pag dumating na yung pasukan? Malaking problema tong fuel price. So hindi pwedeng sabihin na magsasalita ka and sources said. Ano, binabayaran mo yung reporter? Ganun ba yun? Para masabi mo yung propaganda nyo, pero wala kayong responsibility. Hindi nyo kami pwedeng tanungin kung ano yung sinasabi namin. Yun ang hindi maganda ron. Hindi ko magustuhan yung ganyang klaseng kalakaran ngayon. Diba? Everybody is suffering. Magsasalita ka, kasi Middle East conflict is continue to influence global prices. Sources said. Sino yung source na yun? Hindi ba oil industry yun? Hindi sila magpapakot. Supply daw po fears tied to the Middle East conflict. Sources said. At ang kanilang mga pricing ay based sa global crude trading results. Ayan. Sources said. Who requested anonymity. And we gladly gave them anonymity. The media gladly gave them anonymity. Okay. Kung ganyan po ng ganyan, magkano na ngayon naabutin ng diesel? Ano na, di ba? Baka abutin na raw ng 170. This week, ang diesel. Sapul sa pagkain yan. May mga kausap ako over the weekend, yung dating 4,000 pesos na budget pang transport ng goods. Mga 8,000 na ngayon and still rising, pare. Okay. Paano sila kikita, bro? Wala na nga eh. Wala na. Wala akong makita. Sabi nung pagkain pizza yun, ko, ang pizza ko kasi dealer. Dealer ng gas. Gas o gaya yan. Pero yan, sa probinsya siya. Sa Laguna. Parang mataas ang presyo sa probinsya ba? Sa Laguna, no? Yun daw pong benta ay 60% down. 60%, mahigit kalahati ang nadali sa kanyang benta. Kasi marami raw ngayon doon sa kanila, dati nagta-tricycle. Malakas ang benta nila sa tricycle. Sa probinsya kasi, malakas ang benta sa tricycle. Tsaka yung mga nagdi-deliver. Konti lang naman ang private cars dyan. Okay. So, lumagbagsak ang benta niya dahil maraming naglalakad na lang, hindi na nagta-tricycle. Nagta-tricycle. Kasi yung tricycle, wala namang price control dyan eh. At sa probinsya naman kaya namang kaya lakarin. Sanay sila pare. Well, wala na nga yun dahil sa Bicol, tricycle. meron silang skits. Pero yun, crudo rin yun. Yung skits na lang di tulak. Pwede pa. Magmumura ba? Dahil doon sa supposed agreement daw ng ating pinakamamahal na Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at saka yung Iranian Foreign Minister inutusan ni last Presidente Thursday. na Sabi po sabi ng DFA, very productive daw. Ayan. Ano ibig sabihin ng very productive? Magmumura ba? Hindi. Pinapasok sila sa opisina at pinakinggan naman na sila. Pero kung pag-usapan, papayagan daw po pag papuntang Pilipinas yung mga sasakyan dagat, mga barko o tanker, papayagan daw dumaan sa Strait of Hormuz. tanker nino Hindi naman tayo may-ari Hindi nun naman eh. tayo Pero papunta may-ari sa nun Pilipinas. Okay. Paano mo malalaman yun? PR ng Iran? Tsaka naniniwala ba tayo doon sa Iran? Diyan, may Ewan bomba ko. na lang kayo. Hindi, I'm just asking. Okay? Hindi ko po alam eh. Pero ito,
the Department of Foreign Affairs, okay, Ikaw naman. talagang ginanahan po sila ng husto at kailangan sabihin sa atin na very What do productive. you expect them to Very say? productive. Ano naman ang inaasahan mo sasabihin niya? Maging, Di tumahimik maging ka. gloom ba Dahil rin ang baliwala pronouncement? naman yung usapan nyo na yan. Binibigyan nila tayo ng konting buhay, konting pag-asa. So, hindi. May mga sources. Sources said, yung statement na ng DFA, critical element doon, safe. Pagpunta sa Pilipinas, yung barko, safe. Yun yung promise. O, hindi promise. Yun yung sabi nila. Okay? Sabi ni, ito nagpa-quote, Leo Bellas, Sa ano yan? president ng Jetty. Jetty. Lagi nagpapa-interview yan, bro. Lagi, okay yan. Ah? Lagi nagpapa-interview yan taga Hindi Jetty. to social set. Taga Jetty. hindi. Presidente. Kamusta ba yung Jetty? Bakit ang... Maliit lang yan eh. Maliit lang yan. Hindi naman siya malaking player. Hindi naman siya big player pero... Siya yung lagi nagpapa-quote, pare. So wala, hindi so baliwala to. Hindi. Lagi siyang na-interview, napansin ko. Sabi ko nga sa reporter ko, wala ka ba ibang mara-interview? Yan daw po maliban kay agreement na yan will help boost and Oo, secure eh. the country's supply. Yes. Of course it Yan, will. mga Of ganyan course. ang mga generic na statement. Ibababa presyo. Yun ang tanong natin eh. Di ba? Okay. Mga expert daw po, yung gesture ng Iran will calm the fear among Filipinos. Fear ba tayo? Fear? Fear ba yung inaano natin? O yung mahal? Ikaw ba? Mahal, pare. Alam mo na, isip-isip ko na rin eh. At tingin ko po ang issue talaga rito yung presyo eh. Masyado naman kayo, you put too much. You overread. Yung situation na ganyan, nakipag-usap lang sa telepono and everything. Wow! Safe. May supply na tayo and everything. We have a problem, guys. Hindi naman nyo pwedeng sabihin na... Hindi raw po, ito na naman, sources. Yung oil pricing daw po, complicated according to sources. Let us try. Bigay nyo po, ilabas nyo, i-disclose nyo lahat. We will try to hihimayin namin. Kesa umpisa pa lang, sabihin nyo, complicated dyan eh. According to industry sources. Walang pinagkaiba yan, bro. Ikaw kayo, galit na galit kayo sa mga regulatory at saka concessionaires ng tubig. O ng ano. Kasi the pricing here is complicated. I know. Which is why kaming mga regulator na nag-uusap. And then, after that, kung ano pag-usapan namin, ipa-public consultation, ibibigay sa inyo. Pero, you might not be able to, you cannot handle the truth. Ayan. Kasi tanga kami. Yung maibig nila sabihin. Hindi, baka isimplify nyo Hindi yung nga. sitwasyon. At marami Come on, na- try us. I-disclose nyo lahat. At i-analyze namin. Okay? Kaya-kaya kong pumunta sa isang tao na may MBA. Oo. At pa-explain. I will ask them to explain. Ang problema, wala kayong disclosure naman eh. Kaya nga sinasabi ni Gatchalian unbundle. Para Yung makita price. natin yung Makikita computation, natin oo. kung nasaan na... Kasi kung sasabihin nila, ganyan ang kuha namin dun eh. O, pakita, asan ang resibo nyo? Di ba? Dapat ganun eh. Wala kasi nagre-regulate the government office. Kasi yung Oil Management Bureau, co-opted na nila yan. Taga-announce nga nila yan ng price increase eh. So, puro ganyan po. Puro assurance. Okay? Meron tayo supply. Daw. Okay. Paano yan, pare? Pag ganyan, siyempre, lumalaki yung VAT. Iba pa yan. Pare. Habang tumataas po ang presyo, kasi Lumalaki yung ang 12% ng 30 pesos, dati ang litro ng gasolina ay 30 pesos. Ang 12% po dyan ay magkano? 3
3 pesos 60 centavos? Hindi, ang 10% niyan ng 30 pesos, ang 10% ay 3 pesos. Di ba? 3 pesos, 12% niyan, 3 pesos 60 centavos. Okay? Ang 12% po ng 100 ay 12 pesos na. Ang 12% ng 170, 12 plus 7, almost 20 na. Sa 20 pesos po, i-smuggle mo yung iyong fuel, ang laking bagay nun. Kanina may kinukwento sa akin, yung taga rito rin sa opisina. Meron daw gasolina doon sa Cavite. Ang haba ng pila. Doon bumibili yung mga tao. Kahit naabuti sila ng ang haba-haba ng Kahit pila. na gano'n ka, Oo, umiikot ng ganun. Kasi nasa 85, 90 lang yung diesel compared to 130, 140, 150 sa iba. Malaking bagay. Malaking bagay yun. Eh bakit yung gasolina kaya niya? Baka rin smuggle. Pero hindi ganun kalaki sa smuggling. 20 pesos nga ngayon. Pero ibig sabihin ngayong ganito kamahal ang gas, ang diesel, hindi ako magtataka kung mas lalong gaganahan ng mga smugglers. Mas lalaki kikita nila . Pero may ginagawa ba tayo? May ginagawa ba tayo dyan? Wala ba? May measure What do ba? you mean? Yung gobyerno? Para matigil yung smuggling. Eh di ba si Rapi? smuggling. Si Okay, Rapi wala. si Rapi Tulfo naglabas na ng listahan. O bakit hindi i-follow up yung mga listahan na yon? Ibig sabihin, alam nila kung sino yung mga nag-i-smuggle. Bakit hindi kumikilos ba yung PNP? Kumikilos ba yung Bureau of Customs? Sino ba kailangan kumilos yan? Department of Finance. Baka meron na kasing mga deal at mga Ano? napag-usapan. We must protect the power, the sanctity of the contracts. Ano yung sabihin magkaroon? May mga deal na pag iyong pinakialaman ay baka lalong maapektuhan ang buong ito. Tuwan-tuwa nga ako kasi Gets mo nagsasalita. ba? Yan ang sinasabi. Nga, baka may deal. Kuha ko. We must, above all, protect the sanctity of these contracts. Yung nagalit daw po ang Malacanang, iimbestigahan yung mga nagkakalat ng fake news tungkol dyan yan. sa energy and health Sino situation. mga nagkakalat na? Zero tolerance for misinformation and disinformation. Sino yung mga yun na- Sabi po yan ni Acting PCO Secretary Dave Gomez. Okay. Okay? So, zero tolerance daw. Ang dami ng fake news, wala naman nangyari. Puta, Dave, para namang... Ilang taon na yan, puro fake news ang lumalabas, wala naman nangyari. Tapos ngayon, zero tolerance. Ano ba yan? Meron kasi nagsabi, energy lockdown daw, April 20. At saka may COVID-19 pa. Handa nyo na yung, COVID-19 handa nyo na raw yung mga solar, rechargeable, power banks, kandila, Okay. pagkain, medicine, energy lockdown. Kailangan April April 20 raw. Ayan, natakot. Parang COVID. Parang COVID. Pero Maganda. ito, energy lockdown. Oo. Mga news alert, fake. Energy lockdown, Department of Health, sabi po, walang katotohanan. Parang COVID daw yan. Ayan, DOF advisory. So, ang sabi ngayon ng PCO ay, ano daw yan? Zero tolerance. Hahabulin daw nila yan. Ang dami na noon lumabas na fake news May nangyari ba? Nahabol ba? Ang NBI bigla-bigla na lang nag-iimbestiga. Tapos wala namang mangyayari sa investigasyon. Di ba yung sinabing may sakit si BBM? May nangyari ba doon? Yung si Jay Sonsa at saka yung isa pang vlogger. I was about to say, lahat ng vlogger na yun, habulin mo. Dahil ang dami niya na kung ano-ano sinasabi. Di ba empty words to? Empty threat? Empty threat? Itong sinasabi ni Depende PCO. sa pagkakasabi niya. Ano ba sabi niya? We will
warned fake news purveyors will be held accountable and face imprisonment. Ayun, the full force of the law Really? will be, Ang dami na noon na. Bakit din noon? So ano to, empty threat? Pag wala nangyari dyan, pagtatawanan kayo, ay lalo pa lalalayan. Di ba ganyan na, di ba ganyan na mangyayari? Tatawanan kayo, hindi naman. Meron ba nangyari na mga nakaraan? Wala nangyari, di ba? O tapos, more of the same. Threat. Wala rin ulit mangyayari. Hindi ba pinagtatawanan yan? Sa tingin ko, tindi pa nung kote. Ganyan yan, Sir Dave. To every Filipino on social media, Ayan. stop and think before you post or hit Teka share. muna, tayo naman ang tinira niyan, pare. Dahil tayo yung Tatanga-tanga kayo Nagkiklik kayo, nagsishare pa kayo. Share kayo eh. In these difficult times, sharing unverified posts can cause public harm. Dave, yun talaga mission nila. I-share yan. Talagang gusto nila magkagulo. Merong grupo na ganyan talaga ang ginagawa. Okay? So yung mga warning ng ganyan sa Filipino people, yung mga share, hindi po intention talaga nila yun. Maski warningan nyo niya, gagawin nila. Kita handle on that. Anong klaseng informasyon ang potentially pwede kang makulong at Wala sinabi. Basta Basta fake news daw. Just last night may pinakikinggan ako. Ito kilala, kaibigan natin to. Hindi ko na mabagitin ang pangalan niya. Vlogger siya and he was interviewing some think tank tungkol sa VAT. Bakit ba hindi tanggalin na yung VAT? Ganon. Ini-explica sa kanya kung bakit. Kasi hindi ganyan ka simple yan, ganito. Ang sagot niya, hindi. Saan ba ang camera? Ayan ba? Kaya yan ayaw tanggalin ng gobyerno yung VAT dahil mababawasan yung nanakawin nila. Ayan. So, again, pwede siyang hulihin yan. Yung sinabi niya Fake news ba yan? Well, isn't he inciting some sort of an idea na kaya yung VAT Hindi, ang obligasyon ng gobyerno ngayon, sabihin yung totoo. Kasi yung kanya, political eh. Oo. Pero hindi mo siya pwedeng arrestuin. Pero basta-basta. ito na meron pa talaga mga announcement. Ayan. Ginagamit yung Department of Energy. Okay. Ginamit pa yung logo. Yun na talagang super fake. Okay, fake yan. Yan Pero eh. yun, opinion niya yun, Opinion yan, di banatan niyo siya. Banatan niyo Palitan, Claire, tirahin mo say yan, the Claire. facts. Tirahin mo na yan, Claire. Save the facts. Pero yung palalabasin mo na government announcement yan, Department of okay, I Energy, get you, I get energy you. lockdown, Yan nga totoong naman, fake parang news yan. COVID-19 yan, nanakot ka ng Ayan. Tapos ginamit mo pa yung logo ng So anong response dyan? Empty threat? Ano na nga ba nangyari sa mga nakaraan? Wala nga eh. Di ba meron pa nga nag-post na humihitit daw si presidente ng kung ano-ano, ganyan eh. Wala naman nangyari dun eh. So meron daw pong Oplan kontra fake news. Kasama yung mga agency partners na Hindi naman tayo PCO. nasobran sa Oplan, pare. Si Chu Laurel, si Kiko, may Oplan din ngayon eh. Mamaya mag-usapan natin. Lahat, ibig sabihin eh, yan ang Lahat pang Maglabas na Oplan. tayo ng Oplan. Puro plano. Yan. Intensified daw po ang monitoring ng social media. Sabi yan ni Secretary Gomez. To detect disinformation campaigns. Wow, galing. We can work from home. Meron silang anti-fake news desk which will coordinate with the Department of Justice to file charges. Flagrantly disseminating deceptive information. Meron bang hindi flagrantly disseminating? Flagrantly. Ano ba ibig sabihin ng flagrant? Flagrantly, yung mga hayagan talagang pinaglalabas mo sa lahat eh. Nilagay mo sa social media, kulang na lang, magpa-add ka sa dyaryo eh. Disseminating Mahal lang yun eh. Kaya hindi deceptive na magawa, information. Lalim naman ng mga English na to. Hirap Flagrantly, intindihin eh. Dami syllables eh. Paano ba kaya to? Steadfast in ensuring transparent, accurate, and timely communication about energy developments, Haba na niya. while with the ultimate obligation of safeguarding the stability of... the nation. Ano? Ano yan? Term paper?
Ito. Tingnan natin. Hindi, ako'y natatakot. Gagalit na rin sa fake news si Dave Term Gomez. paper yan. Hindi, term paper yan. Ganyan sa... Thesis. Thesis. Okay, mahaba yan. Grabe daw. Zero tolerance na raw sila. Wow. Ano, di ba ang dami nangyari nun? Ang dami ng fake news nun eh. Wala naman nangyari. Ang hindi lang nagpe-fake news yung mga may sources kagaya ng gasolinahan. Oo. Sources. Sources eh. said. Basta Sources sources, hindi fake news. Ayos siya. Oo. Sources Ay, sandali. said. Bago tayo mag-ano, Aha. pasalamatan ko muna mga kapatid. Yung host namin sa Kabangan, Sambales, Uy. si Muhammad Kabangan, and Luzon. Edith Quaider. Aha. Yung mga kaibigan natin from the Saudi Embassy. Magandang Uy. Aha. Sambales. Ay, Sa Kabangan. ang dami, may Sa mga coastal, kaklase ano ako ba dyan. yan? That's a coastal area. Sarap. Sinabi niyo dapat ka ko, pare. Sarap dyan. At siyempre, Ang ganda na simoy ng hangin. nagpapasalamat. May kaibigan din ako, meron sila resort dyan. Pero mahal ang mahal ng ano. Mahal lahat na Kasi ngayon. ng gasolina. Oo. Pare. Pare. Pupunta ro na. Ano? Oo. Grabe. 10,000 papuntang Baguio, 10,000 pabalik. Aray ko. Ito, sa Sambales, 5,000. Malakas pa rin. Matindi yun. Isang full tank pa lang yun. Isang full tank yun. Pabalik. Pagdating mo dito, 1/4 ka na lang. Kaya ako nasa bahay na lang, umiiyak. Oo. 9 o'clock ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 82. Karambola sa DWIZ. Karambola. Aliw, Channel 23 at DWIZ 82. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning sa inyo lahat. Yes. Wala naman traffic. Yun ang maganda ron. Hindi na po nagta-traffic. Oo. Wala si Vener eh. Eto, fake news ba to? Hindi, pero Binukas na raw po yung segment ng Cavitex C5 Link. Ha? At kasama pa ng presidente si Vince Dizon, Secretary of DPWH. At saka ang paborito ni Paring Vener na Transportation, Acting Secretary Giovanni Lopez. Gaano kahaba ba yan? Bakit titindi pa cabinet member? 2. Presidente pa. Gaano kalaki ba yung kahaba ba yung connecting road na yan? Hulaan nyo, gaano kahaba? Gano'n ka? Kilometro na yan. 2 kilometro. 2 kilometro, pare. Big deal. Tapos ang mga press release will significantly improve the movement of people and goods, reducing travel costs and easing traffic congestion during peak hours. Yan o. Dave Gomez, ayan ang fake news oh. Huwag ka na maghanap sa iba. Dapat 2 sentence lang yan eh. Hindi. Pare, 5 taon delayed na to. Kaya nga, 2 sentence lang yan sabi niya. Finally. Panahon pa to ni Babes Singson. Kaya nga dapat ang sabi doon, finally, after 15 years, ito na yan. And thank you, etc. We will open more. Yan. Hindi eh. Significantly improve the movements of people. Reducing travel costs, easing traffic congestion. 2 kilometro? Significantly. Galing nyo. Yan ang mga fake news. Ito ba? Ha? Ayos na raw po tayo, sabi ng top executive ng Maharlika. Ang pangalan nito? Rafael Consing Jr. Ayos na tayo. Joel Consing. Why? Dahil daw po on track. On track. Alin? Anong mga on track? Yung mga project? Hindi, yung mining. Hindi. On track yung plano. Yung plano. yung meron silang... Mag-a-update ka, sasabihin mo on track yung plano. On track po kami nagpaplano. Yan. Okay. On track and focused. We are not slowing down. We are not slowing down in what? In making plans. Pero hindi niya sinabi. Hindi. Ha?
mahina ka sa lang. corporate speak eh. Oh. We are responding with highly strategic and Yan! calibrated Yan! capital deployment. Yan. What? Yan, Okay, yan. mahina ka ba? Oh, corporate speak yan. Calibrated capital Di kami deployment. tumitigil, mga kababayan, Yan. sa paggawa ng plano. Ayan. Ang galing. Magkano sahod nito, pare? 2.5 million. Ha? 25 million ba? Magkano ba? 2.5? 2.5 million a month. Sarap nito, pare. One has to make Plano-plano ka lang, to make 2.5 na. Ha? one has to make the difficult decisions, pare. Ah. Hindi hindi maganda ron. Nagpapa-interview pa eh. Wala na nga nangyayari. Sumasahod ng 2.5 million. Nagpapa-interview pa. Pare, mahirap yung trabaho niyan, yung medyo tumitingin ka sa landscape. Oh. Tuloy-tuloy ang Acquire, plano. Tsaka high value critical assets. Yes. Ayan. At reasonable valuations. Yan, yan. Okay, pare, yan ay mahirap. Hindi, tsaka ang hirap ang ganyan, ha? And you are talking about a very challenging global environment. Oo. Market volatility. Bahala kayo. Bahala kayo. Ang pinagmamalaki niya, yung investment sa National Grid Corporation, NGCP. Okay? Yan po talaga yan. Binraso yan. Yan ang kwento dyan. Sa loob. Yan ang claim to fame mo ng braso. Hindi, meron silang ano ngayon. They are under fire, by the way. Kaya please give them... Under fire from what? Hindi, nag-file na resolution si Mark Villar. To To investigate. Patay. Kaya nagpe-press release. Yan. O, di fake news to. Ang bakit daw sila nag-invest sa ATI? Asian Terminal. Asian Terminal. Kanino ba yun? Asian Terminal, ba't kayo nag-invest yan sa Asian Terminal? Invested na yan. You have to go to other ports. Meron na dyan eh. Bakit nyo gusto i-take? NGCP nga, kailangan ba ng pera ng NGCP? Hindi ba? Anong purpose na Maharlika? To Ano yun? Ano generate sabi mo? Yung more strategic? profits. To Profits. identify ano nga eh. Wealth fund yan eh. Critical assets. Yan. High Ayan. value. Galing. High value. Yan ang gusto ko eh. Mga Yung ganyan. pag-identify ng unique opportunities. Yan. Pare, mahirap yung mag-identify Oh, ng unique unique opportunities. opportunities, ha? Baka makakita ang opportunity, hindi naman unique. Oo. Hindi wala. Wala rin. Wala rin. Pero meantime, 2.5 million a month. Then nagbago na pati ang mga director. Tapos may mga director na galing mga Harvard. Oh. Nagbago na yung mga Mga Harvard. As a matter, good morning, paring Manny. Manny Reyes, magkano na daw? Ano, Sabi niya, is going back to practice doon sa Reyes Takando. Takando. Sabi galing. niya, it was very challenging. It was an opportunity of a lifetime. Oh, really? But it was very challenging. Bakit nagpe-press release to? May nangyari ba? May kaka-investigasyon. Yun na nga. Why are you investigating? So, inuunahan niya na. Iniimbestigahan mo kami. Oo. Wala na kaming tigil. Oo. Nakakaplano. Ang hirap nga yun. Yung sinasabi Dami ko nga nga plano. naman, Plano kami ng plano. yung opportunities eh. Ang hirap maghanap niyan ha. Plano ng plano. Kita nyo nga, NGCP. Naka-invest na kami dyan. ATI. Tsaka yung Kailangan highly pa... calibrated capital Yan. deployment. Ayan. Pag ba mag-NGCP ka, bibili ka sa NGCP, kailangan ba masusing pag-aaral? Ba, Para... baka nasosobrahan ninyo. Aha. ATI, matatag na yan eh. Ba't siya kayo papasok? Yun ang sabi ni Mark Villar. Sana pumasok kayo kasi dito sa Villar City. Mali kayo eh. Mali kayo nga. Mali. The opportunity is there and you did not even take Buti it. na nga, hindi. What? Parang yan. Buti nga, hindi. Bakit? Natawa ko kanina, may headline ako nakita eh, tabloid. Supply ng pagkain. Tututukan. Ayan. Sabi ko, dapat mas masarap sanang basahin. Supply ng pagkain, padadamihin. Hindi ba mas magandang headline 'yon? Oh, mahirap. Hindi. Tututukan lang eh. Anong mangyayari? Nangako ka na madadami. Tinututukan namin, naghahanap ka pa. Kaya meron pong bagong Food Security Task Yes, Force. meron. Ano po yan? Para tutukan daw ang supply.
Ano pa ang tututukan? Hindi. Hindi, tututukan ng supply. Kasi eh. dati, sabi, Ikaw dati na- ni sabi ni Secretary King, Chu ni King, Laurel, ni King. Oo, ano? kaya kailangan ng task force ito replace yung dati nilang gawain na ad hoc monitoring Oh, nakita system. mo na. Anak lang, Nakita mo na. inamin nga. Nakita mo na. Sorry ha. Mali ako. Sorry. Just to make it more permanent. Oo. Kasi, yung dati ad hoc ano, system, monitoring. monitoring. So ngayon, permanente na ang Pagtututok. tututok. Oh, yes, Yun. yes. Tutok? Tutok. Banggain mo. Ano yung tutok? Merong ad hoc dati, mawawala na yung ad hoc. Permanent na to. So may permanent na tao, yan lang ang trabaho, kundi tumutok. Tututukan. Oh, tatanggalan mo. Okay, hindi. Sorry, mali na naman tayo. Ano? Yung dedicated task force, kasi kukunin nila yung mga nakuha ng monitoring team. Yes. Mga prices, supply, exports, trade Mas routes. ano na sila ngayon? Daily. Ngayon, ibibigay sa kanila, sila ngayon ang mag-e-ensure ng dedicated decision making. Yan, nakita mo? Pagkuha ng informasyon. So plano lang. So wala pang nangyayari. Hindi, pero may- So wala pang may desisyon. tagakuha na nung data. Tinayo pa lang yung task force. Tinayo So pa wala lang. pang desisyon. Hindi pa alam kung anong gagawin. Basta pero marami silang Sa data. impending food shortage. Oo. Sa Ano impending... food shortage na. Ito, o meron mang pagkain, Kaya hindi ma-afford. eto, kung ako si Sarge. Si Sarge, ha? Sarge. Si Sarge, Si Arnel de medyo Mesa. magpa-file na ako ng resignation. Isipin mo, ito tiga-tutok, ikaw ang dati nagsasalita diyan. Di ba nakatutok ka rin? Hindi, malaking bagay to pare. Malaking bagay talaga to, aminin ko na. Sabi kasi ni King of the Road, Oh. yan daw task force na yan, bibigyan every day Nang. ng briefing. Oo, information. Kaya kayo mabilis ngayon kayo. May briefing daw po ang Congress tsaka Office of the President every day. So what? Ha? Briefing. Ang first briefing. Pag may briefing, solve na yung problema natin sa pagkain. Yun hindi nyo naiintindihan. Hindi, ang first na briefing nila, note, para kay Presidente at saka sa Congress. 22 billion na nakuha natin from the importation in terms of Rice. revenue. Ng mga karne. Baka, okay. manok, 22 at saka billion ng revenue. ang nakuha natin. So, laki na importation. Importation. Oo. Sa 15% pa lang yun. Oo, kasi Tinira na ni-reduce nila- Kasi ni-reduce ni-reduce nila sa 15% eh. Mas malaki nga dapat 40 eh. Grabe. Eto daw, ang gagawin, streamline reporting. Ayan, nakita Ng mo. task force. Bigat nun, pare. Bigat yan. Bukas na bukas, may makakain na tayo. Kasi streamlined na reporting eh. Yung sinabi yung importation, they're still getting that. Of course. 22 billion last year. This will help daw, the task force will help the government to respond more quickly to what? Wala. To protect consumers Yan. and producers during the period of uncertainty. So ano lang to? Words din to. Siyempre. Words. Alam mo yung mga yung totoo. Asan po ang farm to market road? Wala. Alam mo yung mga Walang totoong partner, producers, walang hindi na partner sila market. nag-ano. Parang they just go on their own and try to source out whatever inputs they need. Aha. They don't bibigyan mo ako ng briefing kung saan-saan? Baka mali pa nga yung bibigay mong Hindi, briefing yung sa last akin week, eh. di ba meron bang in-announce 18 trucks ba yun? Oo. Nakita ko yung mga retrato, yung mga jeep to no dating sinasakyan ng repolyo at kung ano. Walang truck akong nakita ron. Ito yung mga Pero hindi, jeep na nila noon. Hindi naman maganda pakinggan sa press release na jeep. Ikaw naman. Truck yun. Truck yun. Dapat truck. Wala akong nakita ng truck. Tama, asan yung farm to market road? Alam mo yung bago in-inaugurate ng presidente, yung April na. yung Central Luzon Link Expressway. Dapat expressway yan. Oh. Although ngayon, ang gumagamit daw dyan, yung mga kuliglig. Kuliglig. Kuliglig, tricycle, So ginawa ng DPWH, inassign ng NLEX, kayo mag-supervise niyan. Pinakiusapan. Security, enforcement. Mali. Alam niyo po gaano kalaki inutang natin para maitayo JICA to? yan eh, JICA. Expressway dapat yan. Ang ibig Dahil
Eh dahil sa walang farm to market road, yan ang ginagamit ng mga Wow. tao. Expressway, ang ibig sabihin ng expressway, ito, Dedicated po yan. Dedicated yan. Oh. Napakamahal na farm to market road naman. Between Tarlac and Cabanatuan po yan. 4-lane expressway. Mabilis yan. 30 kilometers. Yan. Phase 1, kumpleto na po. At sabi po ng presidente, hanggang December, wala muna singel. Kaya nga nagpapasukan yung mga kuliglig and tricycle. Magtutol yan, tol. Di nga, ngayon, pagagastusin mo yung NLEX. Kaya muna ang dyan. Mag-enforcement kayo. Di extra gastos sa NLEX. Hindi. Sila eventually. Sila yan. Ano na yan? Laying the predicate. Wow, swerte naman. Swerte yan. At the same time, I won't be surprised kung pagkatapos ng December, may toll. Balik yan. OPEX. Raise ng mga Parang toll yung ECTEX. tataas ang toll rates. Ano ba yung ECTEX? Hindi. Subic, Clark, Tarlac. Tarlac Expressway. Diyan kami gastos. din yun. Tayo nagpatayo. Tapos, Sila ang nakikinabang ngayon, NLEX. Of course. Ganon din yan? Yes, of course. Ako, I have no doubt. Ha? Wala akong kaduda-duda. Di, mahal kaya ng model nyo. Kayo naman. Naku, Mahal kaya ng model nyo. Wag mo masyadong sinasabihan yan. Baka biglang bumili ng shares yan. Doon? Doon. Sa mahal Sa SETEX o NLEX. The whole thing. Well, ika nga ng aking kaibigan over the Holy Week sabi, we need to respect the sanctity of contracts. Yeah. Kaya on PPP, si Mr. Marcel Man. That's not even the PPP. That's a government. Binigay sa inyo. Nag-discussion na rin sila pag nag-usap. You know, Lay the predicate na nga eh. dami-daming pine-press release. Ito, ang NFA po, alam naman natin, lahat ng rice farmers na hirapan. Why? Bumagsak ang presyo Yes. ng farm gate. Ang explanation dyan, too much importation. Tapos, binagsak pa yung tariff sa importation. Kaya nagka-problema po ang ating mga farmers. Ang panlaban lang dyan, yung NFA, bumili ng bigas sa farmers na mataas-taas na presyo. Hindi ba ganun yan? That's the idea. Di pala, yung pala. Minalas po tayo eh. Yung NFA, may target sila, halimbawa last year, hindi lang na-meet yung target. Na pagbili. Na pagbili. Okay? Noong 2024, ang nabili nila, 450,000 almost. 450,000 metric tons. Last year, 420 lang. Ano naging problema? Pera? Hindi po. Ano naging problema? Kinulang daw sila ng storage. Ayun. The best. Task Force! Ang sagot dyan. Pare. Wala kayong kadata kasi. Inadhook ninyo yung data eh. Ang target po nila, 550. 550,000. Ang nabili nila, 420. 550,000 Metric tons na 420. At ang problema, walang mapaglagyan. Hindi pera, ha? Di sana magrenta kayo ng mga... O kaya, Hindi ba pwede o kaya 1 year, nagawa nyo na yung ilang mga store, warehouses dyan or silo. Asan yung mga dating warehouse nila? Nawala na? Nabitawan na siguro. Nag-real estate? Hindi naman siguro. Saka silo. Gawin na ninyo modern yan, hindi yung basta warehouse. Dinadaga pa nga yung mga yun. Oo nga Kung ano-ano pa yan. Nasasayang yung bigas eh. Silo na lang, ang dami na modern ngayon Marami eh. na ngayon. Oo. Kausapin ninyo yung the brothers Wong Chuking kayo eh. Hindi nyo, pumunta pa si Presidente doon para mag-inaugurate, tapos hindi nyo, yung proof of life yun eh. Sana ginawa na ninyo, kinausap na ninyo sila. Saan ba kayo bumili ng ganyan? Kami na.
baka pwede kayong gumawa. Hindi, mental stato. Kung talagang, edi magrenta muna kayo ng mga warehouse. Gaano kahirap ba magrenta? Kung yun ang problema para hindi bumagsak yung ating rice production. Nakuha na ho lahat ng mga cigarette manufacturers. Hindi ibig sabihin. So walang storage eh, wag na lang tayo bumili. Ibig mo Ganun ba ang attitude ng ating gobyerno? Wala po storage eh. Ang ibig Sige, kayo mga farmers, mamatay na lang kayo. Oo. Ganun ba yun? Pisa no, Pauling? Pasensya ka na, wala storage eh. Oo, wala storage. Gawa na muna kayo ng paraan nyo. At kayo naman gagawa naman kayo talaga kung mangyari. whether you, Wala naman kayong magagawa. Kundi, Pero nakangatayo No, na. but what kind of government do we have? nagplano ka po. Na yan ang trabaho nyo po, mamili ng bigas, hindi kayo nakabili, why? Wala storage. E di gumawa ng paraan. Kasi ho, yung mga imported na una eh. Nauna na sa Nauna storage. Ayan. Kinuha ho nila lahat. Ayun. Kaya 420 So, di ba mamatay na yung mga farmers? Galing. Di sana sinabi niyo. Nagplano pala kayong 450,000 eh. Wala kayong storage. Simula pa lang, dapat, di ba? Oo. Kung Ano ibig sabihin yan? Kailangan bang ikulong to o demanda o ano ba kailangan gawin dyan? Para po naman masatisfy yung mga farmers natin, yung mga magsasaka natin, hirap na hirap. dapat pala si King, itong kanyang show cost niya. Ito yung show cost niya. Task force. Nagplano ka ng 450,000. Ang nakuha mo lang 420 at gagamitin mong rason yung walang storage. 500 plus. 550. 420 ang tinira. So, pinapunta ko na dyan. Ano yan eh? Then dyan ka, lumuhod ka dyan sa munggo. Lumuhod ka sa mundo. Di ba? Ang problema mo, storage. Galing. Ang problema, hindi mo man lang sinabi na nawalan ka ng pera. Yun. At least May pera nga eh. Yun ang problema. Hindi mo pwedeng sabihin walang pera dahil may pera eh. yun na nga ang ibig Anong kinulang po dyan? Management. Ang- Hindi ba management problem yan? Oh, yes. Ewan ko ako hindi naman ako talaga nagnegosyo or what. Sa isang tingin pa lang, ang isip mo na, ang target mo, 550,000, wala ka storage to do that, hindi ba nagpabaya ka niyan? Hindi ba dapat mag-resign ka na niyan? Hindi ba ganon? Hindi ka man lang gumawa ng medyo may pagka-fake news. Di ba? Ginawa mo totoo yung Total, stories. Anak empty naman. threat lang naman yung Oo, kay ano Dave ba? Gomez eh. Oh. Ikaw naman eh. Hindi Fake ka man lang gumawa ng rason. ng konting fake news man lang. Kahit konti man lang na Oo. fake news. Okay. Tinutuhanan mo ba yung wala kay story? Ah. Mag-resign ka na. Mag-resign. Oh, mag-resign ka na. Ah. Walang ka ano yon. Okay. Meron pong Australiano na wala ng pera dyan sa airport noong 1 linggo. At ang nakita raw po, yung mga Office of Transportation Security, OTS. Nako. involved daw po, okay, yung mga screening officers involved sa pagnanakaw. Dati na pong ginagawa sa airport yan. Okay? Sabi po, Yung OTS. Office of Transport Security. DOTR yan. DOTR. DOTR, sabi ni Transportation, May ano yan eh, sa EDSA. Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, sabi niya po, na-prove na raw na involved yung mga security officer screening. We will ensure that they are punished. Sabi yan. 2 OTS screening officer, 1 supervisor. Dati na nangyayari to, para hindi pa na-cure. Maghintay kayo dyan kasi ano ngayon, ang OTS chief si Gilbert, General Cruz. Dahan-dahan kayo sa kanya. Sabi ngayon ni Secretary Lopez, hihigpitan na namin ngayon. Dati hindi mahigpit. Si Secretary naman, Hihigpitan na nila ngayon kasi may nangyari. minsan lang kayo Dati magsalita, na. hindi pa.
Tinanggal na po, so hihigpitan na raw nila mula ngayon. Tapos may nag-collapse na ano? Kisame. Sa NAIA. Oh. Paano kaya yun? Ano yung May mga nasaktan daw po at ang New NAIA Infra Corporation. Okay, ang report nila 7 tao ang nabagsakan ng ceiling panel. Mga umaga sa arrival area niyang Terminal 1. Terminal 1? Matagal na rin kasi ang terminal na yan. Ha? Luma na yun, no? Luma na yan. So, baka kailangan yung structural integrity bisitahin na. tingnan. Hindi kasama sa kontrata yan eh. Dapat isinaman nyo na kasi. Ano ba? Ano ba bang kailangan yung So, paano bang ginawa yung kontratan to? Wala study? Ano ba yan? Nung structural integrity ng mga... Kahit ba ceiling lang yan, pare. Oo, Di ba? ba? Istorbo. Mababagsak. Tsaka yung operations will be Bala, affected. ura kayo doon. Ibig sabihin, nagbigay sila ng terms of reference and everything. Walang previous study. Pinag-aralan yan. Ang mahal-mahal na kakontrata niya, 170 billion yan, ha? Walang ganon. At least mabuti pa itong pare. Mabuti pa itong Aboitiz. Ha? Yun sa Lagindingan. Naglagay na ng garbage bins. Oh, Ayun. taon nyo? Kita. Daig pa kayo noon. Naglagay na ng basurahan. Okay. Tapos, pininturahan na yung pavements. Ayos na. Laki investment yan, ha? Pare, ha? Privatize yan, ha? Galing nyo, ha? Aboitiz, ha? Okay. Sa bayan Lagindingan, yan yung sa Cagayan de CDO. Oro, Cagayan de Cagayan Oro. de Oro. Swerte nyo, mga taga Cagayan de Oro, meron na kayong tapunan ng basura. Meron ng garbage bins. Masyado kayong Ano? Hindi, pare, ikaw naman, airside updates. Ano nga ba Yeah. ang airside updates? airside update. Yung sa ano. Kasi safety daw yun eh. Yan. Alin, yung garbage bins? Hindi, airside updates. Ay, break time na raw. Nagagalit na yun. 9:33 na umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Oras hatid sa inyo ng NGCP. Karambola! Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Meron na ba? Happy Easter. Meron ng campaign? Ito na. Yan na ba? Campaign eh. Balik po, Karambola. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning sa inyo. Yung mga biyabiyahing papuntang CDO, Yan. ang swerte-swerte nyo. Cagayan de Oro, yan po Lagindingan Airport. Mula nung napunta na sa Aboitiz, ibinigay po yan ng DOTR ng government. Matapos gastusan yung airport na yan, na napakalaking halaga, ibinigay sa Aboitiz, sila na ngayon na namamahala dyan. Napakaswerte nyo pag magpupunta kayo dyan. Meron ng mga basurahan. Malaking bagay. Airside. Airside. Hindi ordinary yan, ha. May tawag dyan, ha. FOD. Oo. Foreign Object Debris. Yan. Bins. Kita nyo yun? Hindi na ordinary. So meron domestic object. Foreign Object Debris. Ayos Debris. Bins. Deployed. Hanip yung salita. Deployed. Para bang kala mo talaga equipment na, parang yung construction, heavy equipment. You deploy that. That's the correct term to do it. Eto, basurahan, do you use the word deploy? Para ka Para yung basurahan. Hindi, para kang nag-rescue ng piloto na Tapos, nag-eject. hindi pa technical term. Foreign object debris. Bins. Hindi ba basurahan lang tawag dyan? Ha? Hindi ka makaka-press release kung basura. Ang tawag mo dyan. Ang lupit. Ang lupit nito. Okay. Paano kaya to, pare? May pag-asa ba tayo pag ganitong
Pag ganito, takbo ng buhay natin. Meron. Meron? Meron. Sigurado ka? Yes. Magkakaroon daw po ng bagong pricing ng kuryente, sabi ng ERC. Of course. Plano na naman to. It goes without saying. Anong Oo, modified administered price? MAP. No. Modified administered price. Ano yan? Alam mo, pangatlo na yan ha. No. Nung umpisa, RORB, Return on Rate Base. Okay. Yan ang original, which was a very, very... Basic, lahat po ng buong mundo, Yeah. yan Yan ang ginagamit. Yan ang kagawian. Return on rate base. Base, oh. Kasi very fair po yan. 12% Oh, pang. kikita kayo, pero wag nyo naman sasamantalahan ang taong bayan. So ganito, yung asset nyo, percentage ng asset nyo, kumbaga po, kikita kayo. Kikita kayo, pero hindi abuso. Tapos, alam mo, sumunod, Ano? performance rate base. Yan. Performance naman. rate base. Pare, Pag magaling ka, mas mataas ang iyong presyo. napaka-subjective. Ah. Uy, ang galing mo ha. Boss, Aha. ang ano nito, 99%. Hindi ka pwede 99%, sobra ka. Dapat 98 lang. Sobra kanya. Abuso na yun. Abuso yan. Yan ang pinakamatagal, hanggang ngayon yan ang ginagamit. Eh ngayon, Kaya meron na MAP. nagkakagulo. Ito na. Modified Administered Administrated Price. pricing. Anong ibig sabihin mo niyan? Yan. Yan ang dapat nila ipaliwanag. Para rin yan yung... Ang ibig sabihin niyan, we want to manage high electricity prices and ensure grid stability given the geopolitical conflict between the U.S., Israel, and Iran. all of this language Gobbledygook. mean nothing. Empty words? Empty words. Hindi, ito, I'm trying to understand ito. We have special operating guidelines where coal-fired generating units were dispatched higher than their scheduled levels, while natural gas-fired power plants operated below scheduled dispatch. So, yan Wala, ang wala. Kahit pa paano kung basa, hindi ko mag-gets eh. Paano mo... Wala. Oo. No way. Basta ito pa. Ang under the map, ang coal-fired generation, 6 pesos per kilowatt Okay, hour. yan. Baka maganda So yung mix, this is the mix. Yung coal-fired yun. Oh. Paano yung iba? Diesel, yung mga ganon. Ay, patay tayo doon. O, paano yung mga renewables? Renewables. Oo. You have to tell us, hindi yung manage lang. You have to tell us, ito yung mix natin. This is the What's the electricity What's the final price? Ibig sabihin po ni Jonat, ERC Chair Francis Saturnino mix. 1. One, yes. Sabihin nyo na sa amin tama ang diretsuhan. Kung ano ang tama namin. Sa ba tama namin? Kasi- Sa leeg? Oo. Sa likod? Sa ba? Sigurado yan. Sa wet? Makaka-forma ka ng konti. Sabihin nyo na ng diretso kaysa yung mga ganyan paligoy-ligoy pa. May map pa, may ano pa. Kailangan po namin paghandaan to, hindi ba? Yan ang problema sa energy situation. Yes. Salita na salita. Halimbawa, ang DFA. Nakipag-usap kami sa Iran. Pumayag sila. Hindi raw nila papayagan. Hindi raw nila atakehin yung ano. Alam mo, Talaga ba? Tingin nyo po yung foreign minister ng Iran, may control over the military? Can you really believe that? hindi, the more... Sa panahon ng gyera, sasabihin nung foreign ministry nila, Oy. Oy, hindi may military huwag nyo bombay. Wow! Parang ginagawa tayong tanga nitong mga... Hindi, tsaka dalawang issue yan. Una, yung tungkol dun sa, tungkol dun sa Philippine flag na carrier. Alam mo, ang tagal na natin dapat ginawa ito, yung ginawa ng Panama. Marami, I think 30% or 40% of the commercial vessels, Panamanian flag. Matagal na natin gusto sana magkaroon ng Philippine flags. Bakit nga hindi nangyari? Bakit hindi nangyari yan? 100 lang na tankers in the world, 100 na commercial ships ang may Philippine flags. Yung iba,
foreign flags na. Eh, ang dami nating ginagamit na import para sa at saka yung Philippine flag, ito nga sabi nga, nung panahon namin, si Congressman Manalo, si Jess, Okay. matagal na niya sinasabi yan, magkaroon ng Philippine Registry. Kasi kikita eh. Oh. Kikita yun eh. Bakit hindi? Ang tagal. Hindi, up to now, hindi na ayos. Bakit hindi natin ginagawa yun? Mauritius nga, ang dami. Ayan. Ano ba ng Panama ng Mauritius? Mauritius at saka Panama. Samantalang tayo, we have 30% of the Eh, crew. nasa atin lahat Ang ng crew. Ang crew. Tapos wala tayong Philippine flag. 100 lang daw ang Philippine flag vessel. Grabe. Hindi, nangako naman daw yung foreign minister. Patay. Ha? Ayaw mong, Hindi. kulang ba sa iyo yun yung pangako? Makikipag-negotiate yung tanker na yun. Boss, pupunta yun sa Pilipinas. Paano ko nalaman na pupunta sa Pilipinas? Ito, may mga crew kami. Hindi. Gusto kong malaman. Kung yan dadali mo na yan, talagang Pilipinas pupunta niya. Baka kung saan pupunta yan. There lies the rub. Yan. Okay. Tama. Meron nga kayo agreement, pero sasabihin na Iran, hindi pa punta Pilipinas yan. Oo. Paano mo Paano papatunayan? patunayan niya ngayon? Yan. Ito yung bill of lading. Kanan. Ka naman eh, Ay. dali-dali naman mag-produce niyan eh, ng bill of lading. Mga ganun eh. Ganun eh. Ay, nako. Ay. To. Ayos na tayo. Meron na raw Economic Planning and Development Week. Sino kaya may pakana nito? Economic Planning Deb. and Development Week. Every April 10 to 16. Malapit na yan. Economic Planning and Development Week. Sino nagtutulak ng mga ganitong kalokohan sa Inano niyo si Presidente. DepDev daw Day? It's the DepDev Day. 10th of April. So, April 10 to April 16, Economic Development Week. You don't Galing. need that because every day of the year Is economic development. Parang plano kayo ng plano ka every day. Dami plano. Nang wete. Galing. So, ito, Economic Planning Week. You don't need to Hindi to ba? establish a week just for your planning. Because you have been planning every day of the Paano naman kami magkakaroon ng Pare-recognize. recognize ang DepDev? Ikaw naman. Recognize na kayo every day. Eh. Ha? Every day kayo nare-recognize. Maari daw pong sumipa ang inflation rate noong March. Ayan, patay na kayo. Patay na kayo. Ngayon, puro planning. Linano na kayo. Puro planning ang inyong ginagawa. Sabi po ng mga bankero, ayan na nakikita nila. Ang PSA i-release bukas ang inflation data ng April. Okay. Diyan natin malalaman. Ng March. Yung March po, hindi pa yan. Ngayon pa lang, yung March, natatakot na yung mga bankero. Hindi pa nga yan yung critical period ng inflation. Darating pa po. Okay? Paano kaya ito, parang Jonah? Wala ba tayong Ha? Tapos, 40,000 na mga Filipino workers stranded. Stranded sa sa Middle East. Oo. Ayan Hindi, po yun. dito pala sa Hindi makalakad. Hindi makalakad kasi frozen ang Middle East deployment. So hindi po kasi magtatrabaho sila sa Middle East. Okay. May Ngayon, mga contracts na yan. ha? May mga contracts. Alam mo, meron mga news organization, tinitigil na yung term ng Middle East. Oo. Kasi it's very colonial eh. Middle of what? Coming from Europe? Far East tayo? Oo. Middle East yun. So it's very colonial eh. Kaya tawag po nila ngayon Asia. Ang Asia. Asia Ang Pacific. East Asia, Japan, Korea, things like that. Okay. Ang South Southeast Asia, Asia, tayo. Southeast Asia tayo. South Asia yung mga India, Pakistan. Pakistan, eh. oh. West Asia na ngayon ang tawag dyan. Diyan sa kanila. Middle East. West Asia. Hindi pa nagkakatraction yung term na yun. Pero inaano siya nila. Yan po ang kinakampaign ngayon. Well, anyway, Middle East pa rin tayo. Okay? Marami-rami rin yan, yung babalik. 40. Hindi yung 40 na nandito, na magtatrabaho 40,000. doon. Yeah.
Papa, sa kukuha ng trabaho ngayon niya, 40,000 Yung na iba yan. bumalik na doon 40,000? sa probinsya. Oo. Ang nandito, na ready to be... Contracted na, in other words. Yes, contracted na. Problema yan, pare. Tapos ang gusto ng DepDep, April 6 to April 10. Economic planning. Ba't hindi niya pagplanuhan muna to? Ngayon Kaya, ito na. Oh. ha? Kasi marami, may mga bumalik, pero mas marami papunta. Sa tingin ko, Aha. mas marami. Mas marami yun na stranded ngayon. Di At makalakad. dadami pa yan because of the infrastructure, yung mga nasira. Yun na nga, yung mga Dadami yan. refineries daw. Ang dami yan. But, di ba, I was of the idea. Maraming workers yan. Maraming workers. Pag po natapos na. Yes. Pero I was of the idea, marami rin dito yung mga household. Di ba? Marami. Yung apektado. Yes, marami sila. Oo. Although ang Taiwan, nag-announce sila, marami silang kukunin na helpers. Yes. House helpers. Yes. Alam mo, yung effort na yan, yung tungkol dyan sa mga, later on, after cessation of hostilities, etc., there will be a lot of work, especially for construction and services. My suggestion is, yung mga Philippine contractors na hindi naman nababayaran sa ngayon, mag-organize na kayo and then you work out as a team. Hindi yung paisa-isa. You work with them as a team. Halimbawa ako, contractor ako dito, talaga namang electrical contractor ako. I will work with an electrical contractor who got the job there. Doon sa... Subcontract ka lang. Hindi yung Organize. paisa-isa na hindi. Organized na. Yan ang dapat na gawin. Dole ang dapat mag-asikaso niyan. DFW at saka DOLE. They can work it out. At saka TTI. Kailangan organize po tayo. Pag-isipan na ngayon pa lang, Oo. pag-isipan na namin, hindi naman forever yan eh. Magkakaroon ng reconstruction at Yes. hindi lang sa Iran. Marami yan. And all over. Israel, Even Israel, oo, Iban, marami. dami yan. And Sayang. Many of Sayang these yun. will be local contractors. Every crisis is an opportunity, Yes. sabi. I'm sure marami dyan. Ba dapat tama yung sinasabi mo, John, at ngayon pa lang, paghandaan na. Oo. That was done before eh. Other affected Hindi, puro talkies Other eh. affected countries don't have that opportunity. No. Sa tutulan, Tayo meron eh. Tayo maraming We are the best as far as these things are concerned. Better than anybody else. Tsaka organized At na saka yung mga organized kumpanya. tayo. Kaya natin yan. Dami nga natin mga magagaling na contractors. Yun ang press release dapat sana. Ito ang game plan. Itong game plan, organize natin to. Services, ganun din. Pwede yan. Eto rin tungkol sa yung CHED. Meron po sa Facebook daw nag-post ng health institution offering medical and healthcare courses na kine-claim nila accredited po sila. Ang sabi ng CHED, hindi po totoo yan. Sino yan? HEI. Sila daw Educational Baccalaureate Wow. Curricular Academy. Patay. Nandyan daw po yan sa Caloocan City, Camarin, sa Barte Road. HEI. Sabi ng CHED, based on their records, walang ganyan institution. Wag na kayo pumunta dyan. Under the name, Educational Baccalaureate Curriculum Academy, EBCA. Puntaan na ninyo yan, i-close na ninyo. Bakit puro announcement lang ka mo? Close na ninyo yan. You go there. Hindi, warning lang. Binarning na. Kayo ng total mahihilig naman. Hindi, nilagay na raw sa Facebook page ng Hindi. CHED. Hindi pa Go rin. there. Nilagay na sa Facebook. Puntaan Nilagay ninyo na yan. sa Facebook page na wag na kayo. Kasuhan nyo na pati yung may-ari ng Camero. So, kailangan daw po, bago kayo mag-apply o mag-enroll, checkin nyo muna sa CHED. CHED, maaari ba doon sa inyong website, i-post nyo Post na lang mo na yan. doon kung ano mga accredited Yes. para wala nang hula-hula. Oo. I-check namin. Paano namin i-check? Kami pa. Kung meron kayo sa website, eto lahat ng accredited. Automatic. Tapos Automatic na yan. Pwede ba yun? At saka yung HEI na yan, puntahan na ninyo, lagyan nyo na ng pang. Tapos kasuhan ninyo yung may-ari. Gumamit pa daw ng official logo ng CHED dito. Kaya, Gagon to Kasuhan na ninyo yan. Ganon? Yes.
Ang grabe, mga herbal medicine. Ganyan yung mga Masama talaga balakin yan. Yan. herbal medicine, albularyo. Ay, nako. Chet, punta na ninyo yan. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Puntahan nyo na. Punta nyo na yan. DWIC 882, Karambola. Ito na, susunod. Ito, sigurado accredited to. At Tingnan saka mo. hindi albularyo yan. Hindi albularyo yan. Kake at saka yung pastel color sa loob. Pang summer, Ganda tingnan. summer. Pang summer. Summer shoot. Kanya lang, walang dumarating na bango sardinas. Yun ang problema natin eh. Ang ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antenor Jr. sa Ronda Pilipinas. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIC hanggang sa muli.